Nanindigan si Bamban Tarlac Mayor Alice Go na lalaban siya ngayong isinailalim siya sa preventive suspension dahil sa mga reklamong may kinalaman sa Pogo. Bukod kay Go, dalawang opisyal pa ang damay sa suspensyon. Ayon naman kay Senador Risa Hontiveros, dapat lang masuspende ang alkalde dahil sinubukan niyang pigilan ang investigasyon sa Pogo raid. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Isinailalim sa preventive suspension ng walang bayad ng Office of the Ombudsman si Bamban Tarlac Mayor Alice Go kasama ang kanyang Business Permit and Licensing Office Head na si Edwin Ocampo at Municipal Legal Officer na si Aiden Sigua. Nagugat ang suspensyon nila sa isinampang kasong administratibo ng DILG laban sa tatlo sa dalawang dati at kasalukuyang Vice Mayor ng Bamban at sa mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Dahil yan sa maanumalyang operasyon ng Pogo sa kanilang bayan. Sa 9 na pahinang desisyon ng Ombudsman, sinabi nitong posibleng maimpluwensyahan ng respondent sa mga testigo at ebidensya sa kaso dahil lumalabas sa reklamo ng DILG na malaki ang kaugnayan ng mga opisyal sa operasyon ng Pogo sa lugar nila. March 13 ang salakayin ng mga otoridad ang kumpanyang Zunyuan Technology sa loob ng compound ng Baofu Land Development Incorporated kung saan isa sa mga may-ari si Mayor Alice. Bago ito, ni-raid na rin noong March 2023 ang kaparehong compound nang salakayin nila ang naunang Pogo sa loob na Hongsheng Technology Incorporated. Sabi ng DILG, si Mayor Alice din mismo ang nag-apply sa Letter of No Objection sa munisipyo para sa Hongsheng noong hindi pa siya mayor. Dito na nadawit ang pangalan ng Business Permit and Licensing Office Head na si Ocampo dahil siya ang nag-asikaso sa mga permit kahit kulang-kulang ang mga dokumento ng mga Pogo. Naging pabayarin daw ang legal officer na si Sigua dahil hindi niya raw inimbestigahan ang anomalya sa business permit ng mga Pogo kahit malinaw na may kulang sa requirements. Ayon sa Ombudsman, preventive measure lang ang ibinigay nila sa tatlo, pero posible silang masibak kung mapatutunayang totoo ang mga aligasyon. Iginagalang naman daw ni Bamban Mayor Alice Go ang desisyon ng Ombudsman pero ilalaban daw niya ang kanyang kaso. Sa isang pahayag, naninindigan ng alkalde na wala siyang kasalanan pero tila nahatulan na raw siya bago pa man marinig ang kanyang panig. Paglabagaan niya ito sa kanyang karapatan bilang isang tao at bilang isang alkaldeng binoto ng mga Pilipino. Ayon naman kay Senator Risa Hontiveros na siyang nangunguna sa pagdinig sa Senado, noon pa nga dapat sinuspinde si Mayor Go. May impormasyon daw ang senadora na tinangka umano ni Go na pigilan ang investigasyon noong ni-raid ang Pogo Hub sa Bamban. Dagdag pa ni Hontiveros, walang dudang konektado sa Pogo ang alkalde. Dokumentado raw ito kahit pa ilang beses siyang magsinungaling at kahit pa ilang beses niyang sabihin hindi niya maalala. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Handa nga po ang kampo ni Mayor Alice Go na palagaan ang preventive suspension na ipinataw sa alkalde. At kaugnay niyan, makakausap natin ang kanyang legal counsel na si Attorney Stephen David. Magandang umaga po, Attorney David. Ay, magandang umaga, Ruth. Long time no see. O nga po. Sir, tanungin ko lang po kayo kasi narinig na namin, nakita namin yung pahayag ni Mayor kahapon. Ano po, kailan niyo po siya huling nakausap at baka may iba pa po siyang sinabi tungkol dito sa pagpapataw ng preventive suspension? Actually, nakakausap naman kami every now and then, although sa sa phone. So, hindi kasi yung preventive suspension, sasagutin namin yan eh. Kasi sa paniniwala namin, may karapatan din naman siya na malaman ng Office of the Ombudsman yung kanyang side. Napakaganda kasi ng side namin. Sana kung makita ng Ombudsman yon, naniniwala naman ako sa sense of fairness ni Ombudsman na makita niya yung side namin at mailip yung mga suspension nila ng tatlo. Pero may binanggit po kasi si Senator Risa Hontiveros na nagkaroon na daw po ng effort si Mayor para pigilan itong investigasyon eh. Alam mo, ang allegations, hindi ebidensya yan, ha? Ilang araw na ba kami nag-hearing sa Senate? Ilang oras na? Bakit di nila i-presenta yan, di ba? At saka, yung mga allegations, madali namang sabihin yan eh. Pero kailangan i-prove mo. Kasi ang allegation, kahit sino pwedeng gumawa ng allegations. Kaya lang, kailangan i-prove mo yun. They have all the opportunity. Nasa kanila yung oras, tsaka yung time, yung power nila over the Senate investigation, di ba? Di tawagin nila sino yung sino yung inimpluwensyahan, di ba? Kasi ako, wala akong alam na ganun.
Yung isa pa po, itong preventive suspension ng Ombudsman ay base sa rekomendasyon ng DILG dun sa mga reklamo laban kay Mayor Go. Pero sinasabi kasi ng DILG, kahit ito po ay nabanggit na noon sa hearing, meron pa daw po atang financial interest o share si Mayor Go doon sa Baofu Land. Kasi ayan yung kung nasaan yung Pogo na ni-raid. Anong masasabi nyo dyan? Alam mo, una-una, ang Pogo, hindi naman bawal yan. Ang Pogo, merong PAGCOR license. Licensee yung dalawang Pogo dyan, yung PAGCOR. In fact, meron silang 24-hour monitoring platform dyan para sa audit platform nila. Meron silang monitoring personnel dyan para ma-supervise yung legal operation ng PAGCOR. Ngayon, as to the fact na yung lote, isa lang yung tatlong floors lang yung Pogo na yan, doon sa napakalaking compound na yan. Hindi ko alam kung ilang, sabi nila kasi nasa 30 hanggang 40 structures yan. Tatlong floors lang yun eh. So paano mo ngayon sasabihin na illegal yung ginagawa ng Baofu? Kahit na ganon, si Mayor naman wala na siyang connection sa Baofu before pa ng kanyang pag-assume as Mayor, nag-divest na siya doon. Pero yung Baofu... So lesser lang Ruth ha? Yes, opo. Yung Baofu, lesser lang siya ng mga structures doon. Yung mga structures doon, wala pang 2% o 5% yung Pogo allocation doon. Kahit pa sabihin mong Pogo yon, illegal naman yan. Meron namang approval ng PAGCOR, license ng PAGCOR yan. So wala akong nakikita ng problema doon eh. Yung sinasabi po kasi, wala na po kasi daw license to operate itong Sonyun o yung Holsheng nung nabigyan po ng business permit from the Office of the Mayor. Meron. Oo. Meron provision na. Kaya nga sabi ko nga, mabigyan lang kami ng opportunity sana na Ombudsman na makita yung side namin. I'm sure, napaka-fair naman ni Ombudsman para hindi niya naman mapansin yun, makita yun. I-emphasize namin yan. Oo. Kumbaga kaya nyo pong sagutin itong mga aligasyon at patunayan po na yung sinasabi nga ni Mayor doon sa statement na wala po siyang kasalanan. Oo naman. Kasi nililig siya sa mga Pogo. Ano bang connection niya sa Pogo? Wala nga siya, hindi nga siya nakita doon, wala nga siyang pangalan doon. Hindi ko maintindihan. Tapos ina-expect siya na ma-curb niya yung mga illegalities doon kung meron man, mga human trafficking, kung ano man yan, assuming meron. Hindi niya authority yun eh. Hindi niya jurisdiction yun. PAGCOR ang nandun para mag-supervise niyan. Kung merong trigger, may magsabi sa kanya na may illegal activities doon, then that's the time magpapaimbestiga siya. Attorney, isa pa po, may sinabi rin itong Presidential Anti-Organized Crime Commission na sasampahan daw may planong sampahan ng tax evasion case si Mayor Go. Pati po itong Office of the Solicitor General ay pinag-aaralan din yung ilang dokumento sa posible ring iba pang reklamo. Ano pong reaksyon nyo dyan sa mga kaliwat ka ng investigasyon, Attorney? Alam mo, yung tax evasion, kailangan na din mapasagutin ka dyan, di ba? Magkakaroon ka pa ng assessment dyan, meron ka bang ginawang illegal dyan. Ang trabaho kasi ng government is to collect taxes. Hindi para mag-file. Yung pagpa-file ng mga criminal cases, last resort na yan. Kung hindi ka magbabayad ng tamang buwis. Una-una, magkano ba dapat niyang bayaran? I-assess muna siya. Paano kung bayaran niya yun? Paano papapile ng tax evasion yun? Hindi nga evasion Wala nga evasion Kaya nga meron tayong due process dyan. Merong letter of authority, may itong notice of discrepancy. Marami pang proseso yan. Hindi ka basta-basta nagpa-file ng tax evasion case sa isang taxpayer. Otherwise, walang matitirang negosyante kundi lahat sila may kaso dahil lahat yan merong assessment notice ka muna bago ka. Yung pinapailan lang nila ng tax evasion, yung matitigas ang ulo na ayaw magbayad pagkatapos mong in-assess, binigyan ng formal demand to pay, doon ka palang magpa-file ng case. Okay. Wala pa nga kaming, wala pa nga sa step 1 yan Okay. LOA pa lang natatanggap namin, letter of authority. So bibigyan pa kami ngayon ng opportunity to answer. Okay. Maraming pong salamat sa inyong panahon. Si Attorney Stephen David, ang abogado po ni Mayor Alice Go. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages
ng News 5.